What's up mga kaibigan? Kamusta? Muli na naman po akong nagbabalik, dahil ngayon ay ipapaliwanag ko sa inyo ang isang thriller, horror movie na pinamagatang Spoonful of Sugar. Nagsisimula ang pelikula sa isang batang babae na nagngangalang Millicent sa isang bus, nananabik na pinapanood ang isang babaeng nagpapasuzo sa kanyang sanggol. Ilang sandali pa ay bumaba na siya ng bus at tumungo sa isang bahay. Nandito pala siya para sa isang interview para sa isang posisyon ng babysitter. Pagkatapos ay nakilala ni Millicent si Rebecca, na nagtanong tungkol sa kanyang edad, mga kwalifikasyon, at karanasan sa larangang ito. Ipinaliwanag ni Millicent na siya ay 21 taong gulang at walang karanasan sa pag-aalaga ng bata. Nag-aalala ito kay Rebecca, ngunit mabilis na nilinaw ng dalaga na magaling siya sa mga bata at kasalukuyang gumagawa ng kanyang thesis tungkol sa mga allergic na bata. Pagkatapos, ipinakilala ni Rebecca si Millicent sa kanyang piping anak na si Johnny, na nakasuot ng spacesuit at abala sa pagdrawing. Ipinaliwanag ng babae na may ilang allergy si Johnny na nangangailangan sa kanya na magsuot ng protective gear kapag nasa labas siya. Nang lapitan at kausapin ni Millicent ang bata ay marahan din itong kinalabit sa braso. Nang makita ito, natigilan si Rebecca at nagkomento na tila may gusto ito sa kanya. Pagkatapos ay kinuha niya si Millicent at ipinaalam sa kanya na, bukod sa pag-aalaga ng bata, kakailanganin niyang gumawa ng magaan na gawaing bahay. Si Rebecca ay labis sa trabahong may akda na may bagong aklat na ipapalabas, kaya naman kailangan niya ng tulong sa bahay. Maya-maya, habang naglalakad sa bahay, napansin ni Millicent ang karpintero na tatay ni Johnny, si Jacob, nagtatrabaho sa malayo. Namangha siya nang makita ang lalaking walang sando, at hindi nagtagal ay lumapit ito sa kanya para magpakilala. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang dumating si Rebecca at hiniling sa kanyang asawa na magsuot ng damit. Ngunit tumugon siya sa pamamagitan ng walang kahihiyang hawakan siya sa harap ni Millicent, na nagdulot ng awkward na sitwasyon. Nang maglaon, habang pauwi sa bus, si Millicent ay aksidenteng nahawakan ng isang matandang lalaki, at kinakabahan siya. Pagkatapos ay sinimulan niyang isipin ang kanyang sarili na malapit sa isang may sungay na nilalang. Nung huminto ang bus, nagmamadali siyang lumabas at uminom ng ilang patak ng LSD, na nagpapakalma sa kanya. Si Millicent noon ay tumungo sa isang appointment sa kanyang therapist, si Dr. Welsh. Iminungkahi niya na bawasan nila ang kanyang dosis ng gamot dahil maaari itong maging sanhi ng mga guni-guni. Sa panahong ito, si Millicent ay naghahalucinate ng mga naputol na kamay na palaipat-lipat sa silid, ngunit tinitiyak niya sa kanya na ayos lang siya at gusto niyang ipagpatuloy ang gamot. Pagkatapos, ibinalita niya ang tungkol sa kanyang pananabik para sa pamilya at inilarawan kung paano siya inabuso ng kanyang ama sa buong buhay niya. Ibinahagi rin niya ang kanyang pagkamuhi sa mga taong walang utang na loob sa kanilang mga anak at huwag silang pansinin. Inamin ni Millicent na siya ay madaling kapitan ng karahasan, ngunit hindi sumasang-ayon ang doktor. Sinabi niya sa kanya na ang mga kababaihan ay walang kakayahan sa karahasan at itinuturing siya bilang isang nakikiramay na tao na nais lamang maging isang mabuting ina. Sa isa pang eksena, nag-iibigan sina Rebecca at Jacob sa bahay nang hilingin nito sa kanya na sakalin siya. Ang lalaki ay nagpatuloy sa paggawa nito ngunit kaagad na umatras at sinabing hindi niya magagawa ito. Ipinaliwanag niya na dahil siya ay isang ina ngayon, nakikita niya siya sa ibang liwanag. Sa sandaling ito, narinig nilang sumisigaw si Johnny sa kanyang silid at sila ay nagmamadaling tumulong sa kanya. Sinubukan ni Rebecca na pakalmayin siya, ngunit marahas na sinaktan ng bata ang kanyang ina. Napansin niya ang isang chocolate wrapper at napagtanto na ito ay maaaring nag-trigger sa kanya, dahil siya ay allergic sa asukal. Dahil dito, pinagalitan niya ang kanyang asawa sa pag-iingat ng tsokolate doon, ngunit sinabi ni Jacob na ang kanilang anak ay walang allergy. Si Johnny ay may sakit sa pag-iisip na dahilan kung bakit siya ay panganib sa kanyang sarili at sa iba. Sinabi ni Jacob na nakahanap siya ng pasilidad na nag-aalaga sa mga batang katulad niya at nagmumungkahi na ilagay siya doon. Gayunpaman, tumanggi si Rebecca na iwanan ang kanyang anak sa mga estranghero. Kinaumagahan, nakita namin si Millicent at ang kanyang foster father, si Roger, na magkasamang nag-aalmusal. Siya ay nagsimulang magsalita tungkol sa kanyang bagong trabaho at sinasabing ang ama ng pamilya ay mukhang mabuting tao. Nang marinig ito, nakaramdam ng sobrang inggit si Roger, at lumalabas na siya ay romantikong interesado sa kanya.
Inilagay niya ang kanyang ulo sa kanyang kandungan at nagmakaawa sa kanya na huwag siyang iwan, na nagpapaalala sa kanya ng lahat ng ginawa niya para sa kanya. Nakakainis ito kay Millicent ngunit tiniyak niya sa matanda na wala siyang pupuntahan. Sa hapon, nasa bahay ni Johnny si Millicent nang mapansin niyang may hinuhukay siya sa loob ng bakuran. Nilapitan niya ito upang tulungan at nakakagulat na nakahanap ng isang patay na kuneho na pinatay niya. Natuklasan din niya na nakapatay at naglibing siya ng maraming kuneho na tulad nito sa buong bahay. Ngunit mukhang hindi nababahala si Millicent sa halip, kumuha siya ng kutsilyo at hiniwa mula sa mga paa ang patay na kuneho. Pagkatapos ay ibinigay niya ito kay Johnny, na nagsasabing ito ay magdadala sa kanya ng swerte. Bago umuwi, nagnakaw si Millicent ng larawan ni Jacob, pati na rin ang isa sa mga damit ni Rebecca. Mamaya sa kama, kumukuha siya ng LSD at sinimulang pasayahin ang sarili habang tinitingnan ang larawan ni Jacob. Sa umaga, maingat na naghahanda si Millicent upang magmukhang maganda at tumungo sa kanyang trabaho. Ginugugol niya ang araw na nagpipintura kasama si Johnny, at nilalaro nila ang damit ng isa't isa. Kinagabihan, si Rebecca ay tumawag kay Jacob para ipaalam sa kanya na hindi siya uuwi ngayong gabi, dahil abala siya sa paghahanda para sa kanyang libro sa tanghalian. Tiyak na naiinis siya, ngunit hiniling niya sa kanya na manatili si Millicent para alagaan si Johnny. Kalaunan ng gabing iyon, nagsagawa ng maliit na salo-salo sina Millicent at Jacob para ipagdiwang ang kaarawan ng bata. Tuwang-tuwa silang dinalhan siya ng cake, ngunit nang makita ang mga kandila, si Johnny ay takot na takot. Nagsimula siyang sumigaw, kaya inaliw siya ni Millicent at dinala siya sa kanyang silid. Mamaya, nang tuluyang makatulog ang bata, nagpa siya si Millicent na umuwi. Pero maya-maya lang ay nakarating na ang isang lasing na si Jacob at nagsimula silang mag-usap. Pagkatapos ay bigla itong lumapit sa kanya at sinubukang gumawa ng isang hakbang. Gayunpaman, nag-ambala sila sa pagdating ni Johnny, nabasa ang sarili. Kinaumagahan, umuwi si Rebecca at agad na pinuntahan ang kanyang anak. Siya ay humiga sa kanya at hinihiling na hindi siya natatakot sa kanya. Ngunit nang marahan niya itong hinawakan, biglang naging agresibo si Johnny at muli siyang hinampez. Nakaramdam ng pagkabalisa, pumunta si Rebecca sa banyo at sinugatan ang sarili gamit ang isang talem. Napansin din natin ang ilan sa mga galos sa kanyang katawan, na nagpapahiwatig na hindi ito ang unang pagkakataon na sinaktan niya ang kanyang sarili. Kinabukasan, dinala ni Millicent si Johnny sa isang lugar na madalas niyang binibisita noong bata pa siya. Nakahiga silang magkasama sa lupa, at bigla niyang tinanggal ang kanyang helmet ng astronaut, na nakakatakot sa bata. Gayunpaman, tiniyak sa kanya ng babysitter na wala siyang allergy dahil lahat sila ay gawa ng kanyang ina. Hinihimok niya itong huminga, at nung ginawa niya, nabigla siya nang mapagtanto na maayos pa rin siya. Ang eksena pagkatapos ay pinutol sa sesyon ng therapy ni Millicent, kung saan siya nagsimulang umiyak wala kahit saan. Sumandal siya sa balikat ni Dr. Welsh, iniisip kung magkakaroon pa ba siya ng sariling pamilya. Biglang sumuka si Millicent sa kanyang damit, na basang-basa siya. Nakakahiya ito kaya humingi siya ng paumanhin sa doktor, at sinabi sa kanya ng doktor na ayos lang. Pagkaalis niya para magpalit ng damit, nagnakaw si Millicent ng ilang bote ng LSD sa kanyang drawer. Kinabukasan, nag-dinner date ang mga magulang ni Johnny. Naiwan siya sa bahay kasama si Millicent. Mamaya, binibigyan siya ng babysitter ng ilang LSD drop, na sinasabing tutulungan siya nitong makita ang mga bagay ng mas malinaw. Hiniling niya sa kanya na huwag sabihin sa kanyang mga magulang, at pumayag siya ng walang pag-aalinlangan. Di nagtagal, pareho silang nagsimulang magtaas, sumayaw, at magsaya sa bahay. Sila sa huli ay tumakbo sa mga lansangan nang hindi suot ni Johnny ang kanyang karaniwang spacesuit. Ngunit hindi nagtagal, umuwi ang mga magulang at muntik nang mabangga si Johnny ng kanilang sasakyan. Nagdulot ito ng galit kay Rebecca, at pinagalitan niya si Millicent sa pagpapatakbo sa kanyang anak sa mga lansangan, at higit sa lahat wala ang kanyang protective gear. Ang masaklap pa, sinimulan ni Johnny ang pagsusuka ng candy, at ng kung ano-anong pinagbawal ni Rebecca na kainin. Siya ay patuloy na sumigaw kay Millicent, ngunit pagkatapos ay nagsalita si Johnny para sa unang beses at sinabing, "Mommy." Ito ay nag-iiwan sa lahat ng tao ng pagkabigla at masaya rin. Gayunpaman, ang mga bagay ay tumatagal ng isang awkward turn nang sumugod si Johnny sa mga bisig ni Millicent,
na nagpapahiwatig na itinuring niya itong kanyang ina. Sa sobrang galit, binawi ni Rebecca ang kanyang anak at inutusan si Millicent na lumayo sa kanilang buhay. Pagpasok sa loob, galit niyang hiniling na magsalita muli si Johnny, ngunit hindi ito umimik. Maluha-luha siyang ipinaalam sa kanya na siya ang kanyang tunay na ina at nagmakaawa sa kanya na kausapin siya ngunit walang epekto. Samantala, inihahatid ni Jacob si Millicent sa bahay, at labis siyang nagalit na ginulo niya ang lahat pataas. Gayunpaman, tinitiyak niya sa kanya na hindi niya kasalanan at nagpapasalamat siya na nagsalita si Johnny for the first time dahil sa kanya. Sa madaling panahon na ito, umupo si Millicent sa kanyang kandungan at nagsimulang halikan siya. Hinalikan din siya ni Jacob pabalik at tuluyang nag-jog-jog ang dalawa sa loob ng sasakyan. Nang maglaon, nang bumalik si Millicent sa bahay, hinarap siya ni Roger, na galit na dahil siya ay huli na. Pagkatapos ay ipinaalala niya sa kanya ang kanilang deal, kung saan pumayag itong matulog sa kanya kapag siya ay 18 taong gulang. Pinatay pa pala ni Roger ang kanyang asawa para makasama niya ang dalaga. Pagkarinig nito, humingi ng paumanhin si Millicent at sinabi niyang alam niyang napagpasensyahan siya nito, at oras na para gantihan siya. Pagkatapos ay lumuhad siya at sinimulang buksan ang zipper ng pantalon nito. Ang matanda ay nasa sabik, ngunit sa kanyang pagkabigla, biglang sinimulan siyang sakalin ni Millicent gamit ang kanyang sinturon at pinatay siya. Pagkatapos ay itinapon niya ang katawan nito sa isang pool, kung saan nakahiga na ang nabubulok na bangkay ng asawa ni Roger. Pagkatapos, nakita natin si Millicent na nag-flick sa isang journal na naglalaman ng iba't ibang pangalan niya sa mga tagapag-alaga. Lumalabas na inabuso siya ng lahat sa ilang paraan, at pinatay niya sila. Maingat niyang pinalamutian ang bawat pahina ng mga kandado ng kanilang buhok bilang isang souvenir. Si Millicent pagkatapos ay dumating sa pahina ni Roger at ikinabat ang kanyang buhok dito. Habang binubuklat niya ang mga pahina, napansin natin na ilang beses na siyang hinawakan ni Dr. Welsh, at balak na rin niyang patayin ito ngayon. Kinaumagahan, pagdating ni Millicent sa bahay, nakita niyang nakikipag-usap si Rebecca kasama si Dr. Welsh. Laking gulat ng dalaga nang matuklasan na ang kanyang therapist ay nag-aalaga rin kay Johnny. Siya ay nagkomento na ito ay mahusay dahil si Johnny ay nagsalita at ipinagkatiwala ito sa bagong babysitter, walang kamalay-malay na ito ay Millicent. Iginiit ni Rebecca na hindi niya gusto ang babaeng iyon sa bahay muli, ngunit pinayuhan siya ni Dr. Welsh na isantabi ang kanyang mga pagkakaiba at gawin ang pinakamabuti para sa kanyang anak. Dahil dito, bumalik si Millicent sa bahay para bantayan si Johnny. Tuwang-tuwa si Jacob na makita siya, alam niyang makakasama niya ito kapag wala ang kanyang asawa. Mamaya, habang naglalandian ang dalawa sa kusina, biglang dumating si Johnny at nagselos sa closeness nila. Pagkatapos ay galit niyang sinaksak ng tinidor ang binti ng ama, na ikinasugat nito. Pagkakita nito, mabilis na dinala ni Millicent si Johnny sa kanyang silid at sinabi sa kanya na hindi niya dapat saktan ng ganoon ang kanyang ama. Siya sa halip ay iniabot sa kanya ang isang kutsilyo at hinihimok siyang patayin si Rebecca kapag may pagkakataon. Si Millicent ay tinitiyak sa kanya na kapag namatay siya, silang tatlo sa wakas ay magiging isang masayang pamilya na magkasama. Mamaya, si Millicent ay nagtatrabaho sa hardin nang dumating si Jacob at agad na nagsimulang gumawa ng pagmamahal sa kanya. Agresibo pa niya itong sinasakal, bagay na hindi niya magawa sa asawa. Gayunpaman, lingid sa kanilang kaalaman, galit na pinagmamasdan sila ni Johnny mula sa bintana. Maya-maya sina Rebecca at Johnny ay magkasamang gumuguhit, nang mapansin niyang gumuguhit siya ng maraming sketch ng ginagawa ni Millicent at Jacob na maruruming bagay sa hardin. Nagalit ito sa kanya, at agad niyang itinapon ang lahat ng sketch. Pagkatapos ay tinanong niya si Johnny kung mas gusto niya si Millicent kaysa sa kanyang ina, ngunit hindi tumugon ang bata. Kinaumagahan, nagpa siya si Millicent na hindi na siya kukuha ng LSD, dahil gumaling na siya ngayon. Siya ay umamin na kung ano man ang ginagawa niya ay para lamang kay Johnny, para sila ay magkasama na magpakailanman. At makikita din natin si Dr. Welsh na patay na nakahiga sa sahig, bumubula ang kanyang bibig. Lumapit sa kanya si Millicent at umamin na noong una ay inakala niyang iba siya sa iba, ngunit napatunayang mali. Nang maglaon, dumating siya sa kanyang pinagtatrabahuan, ngunit ipinaalam sa kanya ni Rebecca na hindi na nila siya kailangan. Sa kabila nito, tinangka ng babysitter na puwersahang pumasok sa bahay, ngunit pinigilan siya ni Rebecca at isinara ang pinto.
Pagkatapos, nilapitan niya ang kanyang anak at ipinaliwanag na palagi siyang nandyan para sa kanya, hindi alintana kung ano siya. Sa gulat niya, bigla siyang sinaksak ng bata sa kamay na naging dahilan ng kanyang pagsigaw sa sakit. Pagkatapos ay ikinulong ni Rebecca ang kanyang anak sa silid at galit na lumabas na may dalang kutsilyo. Samantala, habang sinusubukan ni Millicent na makapasok sa backdoor, naabutan niya si Jacob. Tinatanong niya kung mahal siya nito, pero nilinaw niya na wala siyang ibig sabihin sa kanya higit pa sa isang fling. Sa kabila nito, ang yaya ay hindi sumusuko at sinimulang akitin siya. Malapit na silang magsimulang magmahalan, at sa panahong ito, hiniling sa kanya ni Millicent na paalisin ang kanyang asawa upang silang tatlo ay mamuhay bilang isang masayang pamilya. Maya-maya lang, nagpakita ang isang galit na Rebecca at agad na sinaksak si Millicent sa likod. Ito ay sinenyasan ng babysitter na tumakbo para sa kanyang buhay, ngunit patuloy siyang sinundan ni Rebecca. Hindi nagtagal, dumating si Johnny sa labas na may hawak na kutsilyo sa kamay. Gama ng pakiramdam ni Millicent na makita siya at hinihimok siyang patayin ang kanyang ina. Pero sa sobrang gulat niya, sinimulan siyang saksakin ni Johnny ng paulit-ulit hanggang sa mamatay siya. Hinikayat ni Jacob ang kanyang anak na huminto, ngunit si Rebecca ay nakatayo at pinapanood ang buong eksena na may katuwaan. Sa huling eksena, makikita natin ang paglilibing ng mag-asawa sa katawan ni Millicent sa kanilang likod bahay. Sa kabila ng buong drama, ang tanging bagay na ikinagagalit ni Rebecca ay ang katotohanang kailangan niyang hanapin ang isa pang yaya. Nagkomento siya na kung patuloy itong ginagawa ng kanilang anak, kailangan niyang magsulat ng isa pang book para makabili ng mas maraming plots ng lupa. Sa pagtatapos ng pelikula, nakita natin si Millicent na inilibing sa ilalim ng lupa, kasama ang mga naunang yaya na nakatagpo ng parehong kalunos-lunos na kapalaran sa kamay ni Johnny. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, at huwag kalimutan mag-like, comment, share at i-on ang notification bell para matulungan ang aming channel. Hanggang sa muli, salamat!